So, hello guys, what's up? It's me again, Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, mga minamahal, nagsalita po itong author ng isang kaibigan na si Vice President Sara Duterte patungkol nga po sa pagkakaibigan. So, ngayon nga po mga minamahal, itong na-impeach na si Vice President Sara Duterte ay still kinukonsidered niya pa rin daw po itong si Senator Amy Marcos na isang kaibigan. Pero ito yung twist. Basahin natin. Sabi ni Sara Duterte, dalawa lang yon. It's either nagpaplastikan kami or it's really beyond friendship. Mga minamahal. Ngayon, kung pag-uusapan natin, sino nga ba ang plastic? 'Di ba? Sino nga ba yung totoong kaibigan? Kasi, meron lang akong ipapaalala sa inyo mga minamahal. Natatawa kasi ako dito eh. Alam niyo yung libro ni Sara Duterte na Ang Isang Kaibigan? Yan o. Mukhang sila ata yung tinutukoy. Di ba? Mukhang si Sara Duterte ata at si Senator Amy Marcos yata yung tinutukoy sa libro ni VP Sara Duterte na sinulat niya na Ang Isang Kaibigan. Tingnan mo, ang isang kaibigan pero palaaway ka. Alright. Sabi dito, at sa gitna ng kahirapan, dalawang ibon ang magkasamang nagtutulungan. Hindi lamang para itaguyod ang isang pugad, kundi para patunayan na sa oras ng pangangailangan, ang tunay na kaibigan ay hindi kailanman maglalaho. Pero tingnan nyo kung ano yung ginawa ni Amy Marcos. Despite na may issue, may rifts between the Duterte camps and President Bongbong Marcos, sa kapatid ni Senator Amy Marcos, ay still tinutulungan pa din ni Senator Amy, itong mga Duterte. Kaya nga merong foreign relation hearing. Diba? Ginamit ni Senator Amy yung kanyang komite para imbestigahan yung di umanong pag-arrest ng hindi maayos, hindi makatarungan kuno kay former President Duterte. Pero still, hindi ko mag-gets. Bakit hindi nakikita yung worth ni Senator Amy ng mga DDS? Yeah. So, ang tingin ng mga DDS kay Senator Amy Marcos ay isang plastic. Para din naman sa akin, si Vice President Sara Duterte still plastic din. Actually, dalawa lang sila. Ito ay labanan ng mga plastic. Si Amy Marcos namamangka sa dalawang ilog. Si Sara Duterte naman, sobrang plastic din. To the point na, tandaan ninyo, nagpapasalamat na siya kay PBBM na baka gusto nang makipag-reconcile. Diba? So, para lang silang nakikipagplastikan sa bawat isa. Kasi, para silang may mga ambisyon. Itong si Amy may ambisyon, itong si Sara Duterte may ambisyon. O, ang sabi naman niya, tingnan niyo itong sinabi ni Panelo, March 27 to Ang problema sa babaeng yan, namamangka sa dalawang ilog. Gusto niyang kumuha ng boto sa Duterte. Gusto niyang kumuha ng boto sa mga Marcos. Ay, Panelo, walang boboto sa mga Marcoses dyan. Kay Senator Amy, meron man pero iilan lang. At sa mga DDS, bahala na kayo kung iboboto niyo yung babalinang yan. Diba? Ewan ko sa inyo, katangahan na. Namamangka daw sa dalawang ilog tapos iboboto niyo pa. Diba? Tingnan niyo yung reaction niya. Diba, mga minamahal? So ngayon, kung ako yung tatanungin, it is not really meant to be beyond friendship. Kasi, kung friendship kayo, dapat matatag kayo. Dapat hindi ka nagsasalita ng ganitong klaseng uri ng statement. Kasi pagpaparinig na to. Diba? So kung sa tingin mo, hindi mo na siya friend, kung may respeto ka, hindi ka na magsasalita. Diba? Na it's either nagpaplastikan kami or it's either beyond our friendship. Diba? Hindi pwedeng ganun. Kasi ito, way na to ng pagpaparinig ninyo sa bawat isa. Itong si Amy Marcos, sip-sip tayo sa inyo. Kayo naman, ang tingin nyo kay Amy Marcos, plastic. Parang ganun yung nangyayari. Diba? At saka kung totoong kaibigan kayo ni Senator Amy Marcos, bakit hindi mo pagsabihan yung mga DDS na huy, tumigil kayo sa pagsasalita ng ganyan kasi masama yan. At kung totoong magkaibigan kayo, bakit hindi mo inendorso itong si Amy Marcos sa senatorial slate mo? 'Di ba?
kahit man lang yung ano lang, tawag dito, yung pinasok lang, yung baguhan lang, yung parang ganun, mga minamahal, yung parang enter lang, hindi mo siya na-introduce. So, ano yun? Bakit ganun? 'Di ba? So, para sa akin, mga minamahal, nagpaplastikan lang tong dalawang to. Si Amy Marcos, trial by publicity, yung ginagawa. Si Sara Duterte naman, sinasakyan. Itong ginagawang trip ni Amy Marcos. Imposible na hindi nakakaramdam yung dalawang yan, mga minamahal. Dahil in the first place, parehas politician yan. Imagine mo, ama mo, ipapatapon sa West Philippine Sea. Papayag ka ba nun? So, itong si Amy Marcos, that is a strategic move. Pero wrong ang kanyang strategy na ginagawa kung ako lang yung tatanungin. Kung gusto mo makakuha ng simpatya sa mga DDS, hindi mo kailangan kontrahin yung kapatid mo or yung administrasyon. 'Di ba? Kung gusto mo makakuha ng boto sa mga DDS, hindi mo kailangang magmukhang aso or maging sip-sip tae. Kasi makikita nila yung worth mo eh. Kung talagang worth it ka. Kaso sa nakikita ko mukhang hindi naman ata worth it itong si Amy Marcos na maging senator for 2025. Kaya nga hindi na siya kinurot ng taong bayan. Pansin niyo sa survey, pang 13, laglag. Ang laki na ng nagastos ni Amy Marcos pero laglag pa din sa recent survey. Kasi nabasa na ng mga Pilipino yung ugali ni Amy Marcos. And dito naman kay Vice President Sara Duterte, ganun din. Impeachable talaga siya. Kasi madami mga, especially katulad ng mga kabataan na gustong ma-impeach itong si VP Sara Duterte. So at the end of the day, parehas lang silang mga kupal. Hindi natin sila kailangang i-pursue silang dalawa kasi hindi sila worth it. Wala akong kinakampihan sa dalawa. Hindi sila worth it sa kanilang mga posisyon. Si Amy mangga. Si Sara ganun din. Para silang mga mangga gamit. 'Di ba? Para silang may mga intensyon. Para silang may mga ambition. 'Di ba? So, they are not serving the public people. Yun yung aking nakikita, mga minamahal. They are not serving the people. Kumbaga, they serve because of their personal interest. May habol sila sa taong bayan at hindi mahal ang mamamayang Pilipino. So, kung ako yung tatanungin, paras lang sila plastic. 'Di ba? It's not about friendship. 'Di ba? Kaplastikan lang ang ginagawa ng dalawang 'yan. Pero pagalingan na lang kung sino yung magaling umarte sa kanila at doon natin malalaman kung sino yung best in plastic. 'Di ba? Kasi malalaman natin 'yan, mga minamahal, kapag na-impeach nitong si Sara Duterte. Makikita natin kung kanino yung huling halakhak. 'Di ba? Alright, mga minamahal, yun po. Anyway, so, pahingi lang po ako, mga minamahal, ng comments ninyo, likes, and share. And also, don't forget to click the subscribe, mga minamahal, and hit the notification bell for more update. Yan lamang po. Ingat, mga kababayan.